pinapalutang po ngayon ang ombudsman na gustong gawin na state witness ang dating DPWH Secretary na si Sir Manny Bonoan. Ano pong reaksyon nyo dito? Okay, klaruhin ko lang, DJ Chacha, no? Hindi ako commissioner. Ako yung designated nilang investigator and special advisor. Special advisor, pasensya na po. Oo, Sorry po. special advisor sa ICC. Oo nga po pala. Nagkamali kami doon, oo. Sige po, Mayor, tuloy po. Well, ako kung sarili kong pananaw, hindi talaga siya pwede no, na maging state witness. Kasi hindi naman siya yung most guilty. Ay, hindi siya yung most guilty. Isa pala siya sa mga most guilty. Alam niyo bakit? Ikaw yung secretary. Patingin mo kaya gagalaw yung mga undersecretary mo at yung mga regional director mo at district engineer mo na wala kang pahintulot. Diba? 3 taon kang secretary. Ibig sabihin yan, meron kang control at everything that is being done by your subordinates, meron kang green light, meron kang go signal. Pangalawa, alam niyo, nung tinanong ko nga siya yung interview, sabi niya, tanong ko sa kanya, dahil binabanggit niya lagi, sinasagot niya lagi na marami raw siyang ginagawa as secretary, kaya pinapaubaya daw niya yung mga ganyang bagay sa mga undersecretaries niya. So ang tanong ko sa kanya, naghumingi ako ng paintulot kay Chairman Reyes, can I have the floor? Sabi ko sa kanya, are you telling us that billions were lost and you know nothing about it? Tapos, hindi niya ako directly sinagot. Sabi niya, alam mo kasi, Mayor, marami akong trabaho as secretary. Okay, if in case you did not know anything about the anomalies, sabi niya, nalaman naman niya. So, did you conduct an investigation? Tapos, hindi siya nakasagot. Matagal bago siya nakasagot. Tapos sabi niya, yes. Nung binulungan na siya ng kanyang lawyer, legal counsel. Ang next na tanong ko sa kanya, did you ever file a case? Tumahimik na siya noon. Oo. Mayor, so sa madaling salita, base po dun sa naging sagot nyo, hindi kayo sang-ayon na gawin siyang state witness kahit pa po sinasabi ng ombudsman na yung pong magiging testimonya niya ay may posibilidad na magpalakas po sa kaso ni dating House Speaker Martin Romualdez? Well, iba naman kasi ang pananaw, no? Alam mo kasi sa akin is limited lang information ko. Baka may mga critical and essential information ng ombudsman na kailangan talagang i-convert siya, i-discharge siya sa kanyang mga kaso at eventually he will become a state witness or witness for the prosecution. Meron silang nalalaman ng mga impormasyon na hindi ko alam. Kaya siguro nagdesisyon sila kasi para mas malalim o kaya mas madiinan nila itong mga ibang mga personalidad na kailangan talagang managot. Yun lang ang pananaw ko, no? Kaya iba yung perspective kasi ng ombudsman, iba yung perspective sa akin. Pero gusto ko lang idagdag din, na bakit gusto kong emphasize na most guilty siya. Kasi nung interview ni Cabral, at nung nilabas ko na kay Cabral yung Cabral files, kinabahan nga siya nung nakita niyang bakit meron ako nung Cabral files At pinag-explain ko siya Can you explain to me those numbers in this chart? Sabi ko sa kanya. Tapos nanginginig siya. Tapos sabi ko, sino nag-utos sa'yo na gawin mo yan? Sabi ko, nadagdagan mo ng mga billions and billions of pesos yung pondo ng mga congressman. For example, si Congressman Tariela, 2.5 ang kanyang NEP, naging 20.9. Yung kay Congressman Panaligan, from 1.5, naging 20.7. This is for 1 year, 2025 na DPWH infrastructure. Kay Speaker Romualdez, from 4.8 billion, ginawa nilang 19 point something billion. Sabi ko, who gave you this instruction? Sabi ko, matagal siya sumagot. Then eventually, bumulong siya, sabi niya. So, ano po ang kumbaga para sa inyo, magiging positibo na pwede siyang gawing state witness kung ano po kaya posible ang ilalahad niya na hindi pa nailahad nito mga naunang witnesses na rin? Kagaya po halimbawa ni Bernardo. Well, siguro kung mabanggit niya lahat yung involvement ng mga nasa Kongreso, both House of Representatives and at the same time yung sa Senate, tapos dagdag pa yung mga nasa executive branch, then siguro justifiable talaga na maging state witness siya.